Hello mga kakigs! Ito nga po pala si Miss Regine, ang inyong narrator for today. Ang kwento natin ngayon ay isang kwentong magbibigay aral at inspirasyon sa ating lahat. Kaya inaanyayahan ko po ang lahat na please fasten your seatbelt at magsisimula na po ang ating kwento. Minaliit siya dahil siya ay pipi. Hindi alam ng lahat. Siya pala ang kaisa-isang nagmamay-ari ng resort na pinagtatrabahuhan nila. Sa bayan ng San Isidro, katabi ng dagat at napapalibutan ng mga bundok, naroon ang pinakamagandang resort sa lugar, ang Azore Paradise Resort. Kilala ito sa mamahaling villas, crystal clear pools, magagarang kainan at magiliw na serbisyo. Dinadayo ito ng mga turista mula sa iba't ibang lugar. Ngunit sa likod ng magarang resort, may isang lalaking tila walang halaga sa paningin ng lahat. Siya, si Elias. Payat siya, simpleng manamit, laging nakalumang uniforme ng utility staff. Madalas siyang may dalang mop, timba o toolbox. Hindi siya nagsasalita, hindi dahil sa suplado siya, kundi dahil siya ay pipi. Simula pagkabata, hindi na siya nakapagsalita matapos ang isang trahedyang kumitil sa buhay ng kanyang ina. Mula noon, katahimikan ang naging mundo niya. Sa resort, maraming empleyadong tumatawas sa kanya. "Hoy, Elias!" Sigaw ni Karen, receptionist. "Pakibilisan nga ang pagpunas dito. May dumarating na guest." Itinuro lamang ni Elias ang sahig at tumango. "Kahit thank you hindi masabi." Bulong ni Karen sabay irap. Sa gilid, nagtawanan pa ang dalawang waiter. "Paano magsasalita? Pipi nga. Baka pag sinubukan ni magsalita, tunog manok." Nagtawanan sila ng malakas. Tahimik lamang si Elias. Sanay na siya. Sa cafeteria ng staff, laging hiwalay si Elias. Kumakain ng simpleng baon sa sulok, habang ang iba ay nagtatawanan at nagkukwentuhan. "Bakit pa kaya nagtatrabaho yan dito?" Tanong ni Karen minsan. "Swerte lang siguro. Naawa ang management." Sagot ng waiter na si Leo. Kung ako ang manager, matagal ko nang tinanggal yan." Narinig ni Elias ang lahat, ngunit ngumiti lamang siya ng bahagya. Ang hindi alam ng lahat, si Elias ay hindi isang ordinaryong empleyado. Bawat umaga bago magbukas ng resort, siya ang unang umiikot. Tinitingnan niya ang bawat gusali, bawat hardin, bawat ilaw, bawat tubo ng tubig. Kapag may sirang aircon, naaayos niya. Kapag may leak sa kitchen, alam niya agad saan nanggagaling. Maging sa accounting reports, palihim siyang tumitingin sa opisina sa gabi. Dahil kabisado niya ang bawat sulok ng resort, hindi lamang bilang empleyado, kundi bilang tagapagmana nito. 15 taon nang nakakaraan, ang ama ni Elias si Don Ricardo Monteverde ang nagpatayo ng Azore Paradise Resort. Isa siyang mabuting negosyante, ngunit maingat at mapagmasid sa tao. Bago siya pumanaw, isinulat niya sa testamento. "Ang resort ay mapupunta kay Elias sa tamang panahon. Huwag ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan hanggang sa siya mismong magpasya." Ang legal trustee ng resort ay si Attorney Benitez, na siyang nag-aalaga sa mga dokumento habang lumalaki si Elias. Pinili ni Elias na huwag agad ipakilala ang sarili. Gusto niyang makita kung paano tatuhin ng taong isang walang kapangyarihan at nakita niya ang tunay nilang ugali. Isang araw, dumating ang bagong general manager na si Victor Salcedo. Mataas, makisig, edukado raw sa Manila, ngunit ubod ng yabang. Tinipon niyang lahat ng empleyado sa lobby. "Simula ngayon, ako ang mamamahala rito. Gusto ko disiplinado, mabilis, at presentable ang staff." Naglakad siya habang tumitingin sa bawat isa. Pagdating kay Elias, natigilan siya. "At ito?" Lumapit si Karen. "Sir, utility po. Si Elias, pipi po." Napangisi si Victor. Kaya pala mukhang lutang." May ilang tumawa. Lumapit si Victor kay Elias
at winasiwas ang kamay sa harap nito. Naririnig mo ba ako? O pati tenga mo sira? Mas lumakas ang tawanan niya. Nakangiti lamang si Victor habang nakatingin sa mga empleyado na parang nanunood ng palabas. Tahimik si Elias, diretso lamang ang tingin. Simula ngayon, siguraduhin mong hindi ka haharap sa mga guest. Nakakasira ka ng image eh. Tumingin si Elias sa kanya sa katumango. Mula noon, lalong lumala ang pagtrato sa kanya. Pinagbubuhat siya ng mabibigat na gamit kahit mag-isa. Pinaglilinis ng pool sa tanghaling tapat. Pinag-o-overtime ng walang dagdag bayad. Kapag may nawawalang gamit, si Elias kayang kumuha niyan. Hindi naman siya makatanggi eh. At kapag may sirang bagay, Baka siyang gumawa. Walang gawa eh. kapag may reklamo naman ng guest, itago si Elias, baka makita. Ngunit sa tuwing gabi, si Elias ang tahimik na nag-aayos ng lahat. Kapag tulog ng resort, doon siya kumikilos. Isang gabi dumating si Attorney Benitez sa likod ng admin building. May dalang folder. Nakita niya si Elias na nagdidilig ng halaman. Handa ka na ba? Tanong niya. Tumingin si Elias. Ibinigay ng abogado ang tablet at stylus. Sumulat si Elias. Hindi pa. Gusto kong makita hanggang saan sila. Pero pinagtatawanan kanila araw-araw. Muling sumulat si Elias. Masakit. Pero mahalagang malaman ko kung sino ang totoo. Tumango si Benitez. Sa susunod na buwan, anniversary ng resort, darating ang investors at media. Kung gusto mo, iyon ang tamang araw. Huminto si Elias. Tumingin siya sa malaking gusali ng resort pagkatapos ay sumulat. Oo, sa araw na yun. Kinabukasan, may dumating na matandang babae na tila simpleng bisita. Nadulas to malapit sa pool. Walang tumulong agad dahil abalang staff sa pagkasikaso sa mayamang guest. Si Elias ang unang tumakbo. Tinulungan niyang babae, dinala sa klinik at inalalayan. Maraming salamat, iho. Ngumiti si Elias at yumuko. Nakita niya ni Victor at imbis purihin siya, ang galit pa itong lumapit. Anong ginagawa mo sa guest area? Sinabi ko nang huwag kang haharap. Tinuro ni Elias ang matanda. Wala akong pakialam. At sa harap ng iba, itinulak ni Victor ang balde ni Elias. Tumapo ng maruming tubig sa sahig. Nagtawanan na naman ng ilan. Ngunit ang hindi nila alam, ang matandang babaeng tinulungan ni Elias ay si Doña Mercedes, isa sa pinakamalaking investor sa bansa, at nakita niyang lahat. Kinagabihan, tumawag si Doña Mercedes kay Victor. Manager ka ba riyan? Opo, ma'am. Kung oo, bakit ang mabuting empleyado ninyo ang pinapahiya ninyo? Ma'am, misunderstanding lang ho. Hindi. Character reveal iyon. Pagkababa ng tawag, galit na galit si Victor. At dahil sa piping yun, napahiya pa ako. Kinabukasan, pinatawag niya si Elias sa harap ng staff. May hawak na notice. Simula ngayon, suspended ka ng 3 araw dahil sa pakikialam sa guest protocol. Naggulat ang lahat. Tahimik si Elias. Ibinigay sa kanyang papel. Tiningnan niya to sa kadahan-dahang pinunit sa gitna. Nagulat ang lahat, maski si Victor ay nanlaki ang mga mata. Ang kapal ng mukha mo! Tahimik na lumakad palayo si Elias. Ngunit sa unang pagkakataon, may kakaibang kaba sa dibdib ng lahat. Parang ang taong lagi nilang minamaliit ay hindi ordinaryo. Sa gabing yon, pumasok si Elias sa pribadong lumang opisina sa pinakataas ng resort. Isang kwartong laging nakakandado. Inilabas niya ang susi mula sa kanyang leeg. Pagkabukas ng pinto, bumungad ang lumang larawan ng kanyang ama. At sa gitna ng silid, naka-frame ang titulo ng buong Azore Paradise Resort sa pangalang Elias Monteverde. Tahimik siyang tumingin doon. Pagkatapos ay sumulat sa notepad. Panahon na. 3 araw matapos ang sapilitang suspension kay Elias, naging abala ang buong Azore Paradise Resort.
Nalalapit ng ika-20 anibersaryo ng resort, isang engranding selebrasyon na dadaluhan ng mga negosyante, lokal na opisyal, social media influencers at malalaking investors. Para kay Victor Salcedo, ito ang pinakamalagang gabi ng kanyang karera. Kapag naging matagumpay ang event, sigurado siyang mapapansin siya ng board at baka ma-promote pa siya sa mataas sa posisyon. Lahat dapat perpekto ah. Sigaw niya si Laudy habang may hawak na clipboard. Karen, siguraduhin mong maayos ang front desk. Leo, ayusin ang banquet hall. At kayong housekeeping, kahit anong dumi linisin agad. Opo, sir. Ngunit sa kabila ng kaabalahan, may kulang. Ang maintenance problem sa dating mabilis na aayos ay biglang nagsulputan. May ilaw na hindi gumagana sa hallway. May leaking pipe sa kitchen. May sirang aircon sa isa pang premium villas. May short circuit sa sound system room. Bakit ang daming problema? Galit na sigaw ni Victor. Sir, wala ho kasi si Elias eh. Mahinang sabi ng isang utility worker. Anong wala si Elias? Bakit? Siya lang bang marunong? Sir, siya po kasing kadalasang nag-aayos. Natahimik si Victor sandali pagkatapos ay suminghal. Kalokohan! Tawagan agad ang kontraktor! Ngunit kahit dumating ang contractor, hindi agad nila naayos ang ilang sira. Sa unang pagkakataon, napansin ng lahat ng piping utility staff na kanilang minamaliit ay isang tahimik na bumubuhay sa resort araw-araw. Samantala, si Elias ay nasa maliit na bahay malapit sa lumang bahagi ng beach property ng resort. Isang simpleng bahay na yari sa kahoy, may tanim na halaman sa labas at may tanawing dagat. Doon siya naninirahang mag-isa. Kasama niya lamang ang lumang asong si Bruno. Sa loob ng bahay, malinis at maayos ang lahat. Sa dingding ay may mga lumang larawan ng kanyang pamilya. Larawan ng kanyang ama habang hawak ang blueprint ng resort. Larawan ng kanyang ina habang nakangiti sa dalampasigan. At larawan niya nung bata pa, tahimik ngunit masaya. Nakaupo si Elias sa mesa habang sinusulat sa notebook ang mga plano niya. Self-restructuring, fair salary audit, training program, remove abusive management, restore father's values. Maya-maya'y may kumatok. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Attorney Benitez. Handa ka na bang talaga? Tanong nito. Pinapasok ng abogado at inalok ng kape. Naupo ito at inilapag ang makapal na envelope. Narito ang original titles, board resolutions, trust transfer documents, at announcement papers. Sa oras sa pumirma ka, bukas na bukas din, ay maaari mo nang akuin sa publiko ang pagmamayari mo. Tiningnan ni Elias ang mga papeles pagkatapos ay sumulat. Hindi ako takot sa responsibilidad. Takot lang ako na baka magbago ako tulad nila. Hindi mangyayari yun. At kahit may kapangyarihan ka na noon pa man, pinili mong magpakumbaba. Tumahimik si Elias pagkatapos ay tumingin sa larawan ng kanyang ama. 17 taon ang nakararaan. Maliit pa si Elias ang dalhin siya ng ama sa gitna ng resort construction site. Maraming trabahador, ingay ng martilyo at amoy ng bagong simento. Lumuhod si Don Ricardo sa kanyang harapan. Anak, ang negosyo ay hindi gusali, hindi pera, kundi isang titulo. Tinuro niya ang mga trabahador. Ang negosyo ay tao. Kapag niyurakan mo ang tao, guguho ang lahat. At kung darating man ang araw na ikaw ang mamamahala rito, tandaan mo, tratuhin mong tao ang lahat. Naputol ang alaala nang magsalita si Benitez. Bukas ng gabi ang event. Darating si Doña Mercedes at ilang board members. Kung gusto mo, pwede ka nang ipakilala roon. Tumango si Elias. Pero hindi mo na agad. Gusto kong marinig ang sasabihin nila kapag akala nila wala akong halaga. Sa resort naman, tuloy lamang ang ensayo para sa anniversary night. May live band, may red carpet, may fireworks. May malaking LED screen na may nakasulat na 20 Years of Azore Paradise. Naglalakad si Victor habang nakangisi.
Pagkatapos ng gabing to, baka ako ng regional director. Tama sir, deserve niyo po. Siyempre, tingnan mo nga, ako ang bumuhat dito. Pero sir, paano po si Elias? Babalik pa po kaya yon? Kung matalino siya, mahihiya na siyang bumalik. Ngunit kinabukasan ng umaga, habang inaayos ng staff ang garden entrance, may nakita silang isang pamilyar na tao. Si Elias. Suot niya pa rin ang lumang uniforme, may dalang toolbox. Tahimik siyang dumaan kaya nagkatingin ng mga staff. Bumalik pa talaga. Walang pride, talagang kapito ko. Lumapit si Victor. At sinong nagsabing pwede kang bumalik ha? Ipinakita ni Elias ang lumang ID at duty memo. Nakakainis kang talaga. Fine, magtrabaho ka sa likod. Huwag kang makikita mamaya ha. Tumingin lamang si Elias sa kanya pagkatapos ay lumakad papunta sa generator room. Ilang oras bago magsimula ang event, biglang nagkaroon ng problema. Nag-flicker ang ilaw. Humina ang aircon sa Grand Hall. Nag-error ang LED screen. Nataranta ang lahat. Sir, nasira pong main panel. Sir, hindi gumagana ang sound backup. Sir, mainit po sa ballroom. Galit na galit si Victor. Eh nasan ang kontraktor? Traffic pa raw po. Buisit. Sir, si Elias po, nasa generator room. Napatingin si Victor. At anong ginagawa niya ron? Hindi po namin alam. Tumakbo sila papunta roon. Pagbukas ng pinto, nakita nilang kalmado si Elias habang inaayos ang panel wiring. Ilang segundo lang, bumalik ang ilaw. Umalis ang error sa screen. Lumamig muli ang aircon. Nagkatingin na ng lahat. Tahimik lamang si Elias habang nagliligpit ng tools. Lumapit si Victor. Nanginginig sa hiya ngunit pilit naging matapang. Oy, huwag mong isipin na hero ka dahil dyan ha. Ako pa rin ang manager dito. Tumitig lamang si Elias saka lumakad palayo. At sa unang pagkakataon, si Victor ang umiwas ng tingin. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang engranding event. Dumating ang mga bisita sakay ng mamahaling sasakyan. May camera flashes, may violinist sa entrance. May champagne tower sa lobby. Si Karen ay todong ngiti. Si Leo, abala sa serving. Si Victor ay naka-Amerikana, nakahanda sa speech. Dumating din si Doña Mercedes, eleganting nakaputing gown. Lumapit si Victor. Ma'am, welcome po. Ngunit hindi siya pinansin ito. Nasaan ang lalaking tumulong sa akin ng isang araw? Si Elias po. Utility lang po yun, ma'am. Ang tinatanong ko ay kung nasaan siya. Napalunok si Victor. Sa backstage, tahimik namang nakatayo si Elias. Ngunit iba na ang kanyang suot. Hindi na lumang uniforme. Isang simpleng ngunit eleganteng itim na suit. Malinis ang buhok, maayos ang tindig. Katabi niya si Attorney Benitez. Kapag handa ka na, isang hakbang lang. Huminga ng malalim si Elias. Hinawakan niyang relo ng ama. Pagkatapos ay tumango. Sa stage, nagsimula na si Victor. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Victor Salcedo, General Manager ng Azore Paradise Resort. Sa loob ng 20 taon, ang resort na to ay naging simbolo ng tagumpay. Hindi niya natapos ang sasabihin nang biglang bumukas ang malaking pinto sa likod ng hall. Lahat ay napalingon. May isang lalaking papasok. Kalmado ang lakad. Suot ang itim na suit. Kasunod si Attorney Benitez. Nagbulungan ang lahat. Namutla si Karen. Nabitin ng salita ni Victor. At diretsyong naglakad si Elias patungo sa stage. Natahimik ang buong Grand Ballroom ng Azore Paradise Resort. Ang mga tunog ng kubyertos, usapan ng mga bisita, at mahinang tungtong ng violin ay biglang nawala. Lahat ng matay nakatutok sa lalaking dahan-dahang naglalakad patungo sa entablado. Si Elias, ang piping utility staff. Ang lalaking araw-araw nilang inuutusan, pinapagalitan at pinagtatawanan. Ngunit ngayong gabi, iba ang kanyang tindig.
Suot ang maayos na itim na suit, makintab na sapatos at may kakaibang dignidad sa bawat hakbang. Hindi na siya mukhang kawawang empleyado. Mukha siyang may taong may kapangyarihan. Sa likod niya ay si Attorney Benitez, may dalang leader case. Nakatayo si Victor sa gitna ng stage, naninigas. Anong ibig sabihin nito? Ngunit hindi siya pinansin ni Elias. Diretso itong huminto sa gitna ng entablado, humarap sa lahat. Tahimik, ngunit mas malakas pang katahimikan niya kaysa anumang sigaw. Lumapit si Attorney Benitez sa mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Attorney Ramon Benitez, Legal Trustee ng Azore Paradise Resort. Ngayong gabi, may mahalagang pahayag na dapat malaman ng lahat. Binuksan ng abogado ang kanyang case. Isa-isang inilabas yung mga dokumento, mga title papers, mga stock certificates, may board resolutions, may lumang testamento. Itinaas niya ang unang dokumento. 17 taon ang nakararaan matapos pumanaw si Don Ricardo Monteverde. Itinatag ang trust agreement para sa pagmamay-ari ng resort na to. Ang resort na to ay pansamantalang pinamamahalaan ng trustees habang hinihintay ang legal heir na nasa wastong panahon. At ngayong gabi, narito na ang legal heir. Humakbang siya sa gilid. Itinaas ang kamay patungo kay Elias. Si Elias Monteverde ang nag-iisang anak ni Don Ricardo Monteverde at ang tunay at kaisang nagmamay-ari ng Azore Paradise Resort. Parang sumabog ang buong hall sa kanilang narinig. Nabitawan ni Karen ang tray na hawak niya, nalaglag ang baso ni Leo, napaurong si Victor. Tahimik si Elias habang nakatingin sa lahat. Walang galit, walang yabang, ngunit ramdamang bigat ng sandaling yun. Muling nagsalita ang abogado. Lahat ng shares, lupa, gusali, at operasyon ng resort ay legal na nakapangalan kay Elias Monteverde. Narito ang certified documents. Ipinakita niya sa LED screen ang scan title. Owner, Elias Monteverde. Mas lalong lumakas ang bulungan. May ilang bisitang nag-video, may media ang agad nagkuha ng litrato. Si Doña Mercedes ay ngumiti habang dahan-dahang pumapalakpak. Hanggang sa sumunod ang ibang investors. Nagmistulang kulog ang palakpakan. Ngunit sa gitna ng palakpakan, parang binagsakan ng langit ang mga empleyadong umapi kay Elias. Lalo na si Victor. Lumapit si Victor sa mikropono. Sandali lang, baka may pagkakamali. Kung siyang may-ari, bakit nagtatrabaho siyang utility? Inilabas ni Attorney Benitez ang tablet at binuksan ang notes app. Iniabot ito kay Elias. Humawak si Elias sa stylus, sumulat at pinakita sa screen. Para makita ko kung paano niyo tratuhin ang taong akala niyo walang halaga. Tumama iyon na parang palaso sa dibdib ng lahat. May ilang empleyadong napayuko. Napaluha si Tina mula accounting, si Karen na hindi makatingin. Muling sumulat si Elias. Hindi ako pumasok dito para manmanan kayo. Pumasok ako para matutunan ang negosyo ng ama ko. Pero mas marami akong natutunan tungkol sa tao. Lumakad si Elias palapit kay Victor. Nanginginig si Victor. Elias, sir, hindi ko po alam. Tama ka, hindi mo alam. Hindi mo malamang sinubukang kilalanin ako. Naalala ng lahat ang kanilang mga ginawa. Ang pagtawa habang binubuhat niya ang mabigat na gamit, ang pag-utos ng padabog, ang pagtatago sa kanya sa tuwing may bisita, ang panlalait dahil pipi siya, ang pagsuspende sa kanya, ang pagtingin sa kanya bilang walang silbi. At ngayon, ang taong yun palang dahilan kung bakit may trabaho sila. Muling nagsalita si Attorney Benitez. Sa utos ng bagong may-ari, magkakaroon ng agarang administrative review sa pamunuan ng resort. Immediate suspension of General Manager Victor Salcedo. Pending investigation for abuse of authority, labor violations, and misconduct. Parang nawalan ng lakas si Victor.
Hindi. Hindi pwede. Ako nagpatakbo rito. Muling sumulat si Elias. Hindi. Ang staff ang nagpatakbo rito. Ikaw ang nagpahirap. Nagkatinginan ng mga empleyado. Unti-unti silang natauhan. Tumayo si Tina mula sa accounting. Sir, totoo po yun. Napalingon ng lahat. Marami pong delayed overtime. Maraming complaint na hindi inaaksyonan. Tumayo rin ang chef. Pinapalitan niyo po ng murahing supplies ang budget. Sumunod ang housekeeping supervisor. Pinapagalitan po niya kami sa harap ng guest. Isa-isa silang nagsalita at sa unang pagkakataon, ang dating kinatatakutan nilang manager ay mag-isang nakatayo. Walang kakampi. Napaupo si Victor sa gilid ng stage. Wasak ang mukha sa hiya. Lumapit si Karing umiiyak. Sir Elias, patawad po. Tumingin si Elias sa kanya at muling sumulat. Ang paghingi ng tawad ay simula lang. Ang pagbabago ang mahalaga. Maya-maya, lumapit din si Doña Mercedes. Kinuha niyang mikropono. Marami na akong nakitang negosyante. Pero bihira ako makita ng tagapagmana na piniling mamuhay bilang hamak para maintindihan ang tunay na kalagayan ng kanyang negosyo. And Elias, you have my respect. Nagpalakpakang muli ang lahat. Pagkatapos, muling sumulat si Elias. Simula bukas, may mapagbabago na. Nakatutok ang lahat sa screen. Tataasan ang sahod ng rank and file staff. Babayaran ang lahat ng unpaid overtime. Magkakaroon ng scholarship para sa anak ng empleyado. Walang sisigaw si staff. Walang mamamahiya sa kapwa. May ilang empleyadong umiyak. Hindi sila makapaniwala. Ngunit may huling mensahe pa siya. Huminto muna si Elias. Tumingin sa larawan ng ama sa LED memorial slide sa gilid. Pagkatapos ay sumulat. At mula ngayon, ang resort na to ay hindi lamang para sa mayayaman. Ito ay magiging lugar ng dignidad para sa lahat. Tumayo ang buong hall. Standing ovation. Ang ilan ay umiiyak, ang iba'y nahihiya, ang iba'y inspiradong muli. Habang pumapalakpak ang lahat, tahimik namang bumaba si Elias mula sa entablado. Walang yabang, walang paninisi. Simple lamang ang lakad. Ngunit ngayong gabi, hindi na siya ang piping utility na kanilang minamaliit. Siya na ngayon ang pinuno. At higit pa roon, isang lalaking mas marunong magsalita sa gawa kaysa sa salita. Kinabukasan, matapos ang gabing nagpayanig sa buong Azore Paradise Resort, ibang-iba ang simoy ng umaga. Dating puno ng takot at sigawan ng lobby, dating may tensyon sa bawat hakbang ng empleyado, dating lahat ay nagmamadali dahil baka mapagalitan ni Victor. Ngunit ngayon, tahimik, magaan at puno ng kaba. Hindi dahil may galit silang inaasahan, kundi dahil hindi nila alam kung paano haharapin ng lalaking dati nilang minamaliit. Isa-isang dumating ang mga empleyado. Tahimik si Karen sa front desk, hindi tulad noon na maingit mapangmata. Si Leo ay maagang dumating at kusang naglinis ng service station. Si Tina sa accounting ay abala sa pag-aayos ng records. Maging ang housekeeping team ay maingat sa bawat kilos. Lahat ay iisa ang tanong sa isip. Darating kaya si Elias? At kung darating man, paano siya kikilos bilang isang may-ari? Eksaktong 8:00 ng umaga, bumukas ang pangunahing pinto ng lobby. Lahat ay napalingon. Pumasok si Elias, ngunit hindi nakasuot, hindi naka-Amerikana, hindi rin nakasuot ng mamahaling damit. Suot niya ang simpleng puting polo, dark slacks, at malinis na sapatos. Hawak ang tablet na ginagamit niyang pansulat. May ilan pang yumuko. Ngumiti lamang si Elias ang bahagya at tinaas ang kamay. Senyas na maupo sila. Lumapit si Attorney Benitez. Good morning, Sir Elias. Ready na po ang conference room. Tumango si Elias, ngunit bago siya tumuloy, huminto siya sa harap ng reception desk.
Nandoon si Karen, nanginginig. Sir, ako po. Hindi siya makatingin. Kinuha ni Elias ang stylus at sumulat sa tablet. Pagkatapos ay pinakita. Good morning, Karen. Nanlaki ang mata ng babae. Yun lang, uling seremonya. Walang pag-iinsulto, walang panunumbat. Bigla siyang napaluha. Patawad po. Gamitin mong araw na to para maging mas mabuting tao. Tumango si Karen habang umiiyak. Sa conference room, naghihintay ang department heads. May kaba sa mukha ng lahat. Wala na si Victor. Nasa ilalim na siya ng imbestigasyon. Naupo si Elias sa pinakadulong upuan. Ang upuang dating para sa general manager. Tumingin siya sa bawat isa. Pagkatapos ay nagsulat sa malaking digital screen. Hindi ako narito para maghiganti. Narito ako para ayusin ang nasira. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay kakalimutan natin ang mali. Isa-isang nilatag ni Attorney Benitez ang bagong utos ng may-ari. Bayaran ang lahat ng unpaid overtime sa loob ng nakarang 2 taon. E-review ang lahat ng sweldo at gawing patas ayon sa posisyon. Magkaroon ng anti-bullying at dignity policy para sa staff. Libreng medical check-up kada quarter. Scholarship fund para sa anak ng empleyado. Anonymous complaint system laban sa abuso ng management. Hindi makapaniwala ang ilan. Sir, wala pong owner na gumagawa nito para sa amin. Tumingin si Elias at sumulat. Noon pa dapat yan. Pagkatapos ng meeting, nilibot ni Elias ang buong resort. Ngunit hindi bilang mayabang na boss, kundi bilang taong kilala ang bawat sulok. Sa kitchen, nakita niya ang chef na pagod, kaya sumulat siya. Kamusta ang equipment? Sir, may oven pong laging sablay pero hindi pinapalitan noon. Sa housekeeping area, Kamusta ang schedule? Sir, kulang po kami sa tao, kaya doble duty minsan. Sa maintenance room, Kamusta ang tools? Sir, marami pong sira. ngumiti siya ng bahagya. Dati, siya mismong gumagamit ng mga yun. Nang hapon din yun, ipinatawag niya ang buong staff sa garden. Nagtipon-tipon silang lahat sa ilalim ng mga puno malapit sa dagat. Mainit ang araw ngunit walang gustong umalis. Tumayo si Elias sa malit na platform. May malaking screen sa likod para sa kaning mensahe. Sumulat siya. Marami sa inyong nasaktan. Marami sa inyong nakasakit. Hindi ko mababagong nakaraan. Pero pwede nating baguhin ang susunod na kabanata. Kung gusto ninyong manatili rito, manatili kayo bilang isang marangal na tao. Hindi bilang mapang-api. Nagpalakpakan ng ilan. Biglang lumapit si Leo. Sir Elias, isa po ako sa madalas tumawa sa inyo noon. Wala po akong dahilan. Sumasabay lang po ako sa iba. Sumulat si Elias. Ang pagsunod sa mali ay mali pa rin. Opo sir. Pero pwede ka pang magbago. Sunod namang lumapit si Karen. Sir, kung gusto niyo po akong tanggalin, tatanggapin ko po. Mas madaling magtanggal kaysa magturo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi ko po sasayangin yan, sir. Ngunit habang tila maayos ng lahat, may isang taong galit na galit. Si Victor. Nasa labas siya ng resort gate, sakay ng kotse, pinagmamasa ng lugar na dati niyang kontrolado. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Hindi pa dito matatapos to. Bulong niya. Katabi niya ang isang lalaking nakaitim. Sigurado ka bang gusto mong ituloy? Alam kong kahinaan ng resort. At alam ko ang sikreto ni Elias. Anong sikreto? Hindi lahat ng dokumento malinis. Samantala, walang kamaling-malay si Elias. Gabi na nang maglakad siya sa lampasigan niya. Doon siya palaging pumupunta kapag gusto niyang mag-isip. Tahimik ang alon, mahangin. Tumingin siya sa bituin. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, parang gumaan ang kanyang dibdib.
Hindi na siya nagtatago. Hindi na siya minamaliit. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. May mga sugat na kailangang pagalingin. May sistema ang kailangang baguhin. May tiwalang kailangang buuhin. At may mga taong hindi pa tapos sa inggit. Habang nakatayo siya sa tabing dagat, may batang empleyadong lumapit. Ito si Nika, anak ng dishwasher, may hawak na papel. Iniabot niya yun kay Elias. Sir, drawing ko po ito para sa inyo. Larawan iyon ng isang lalaking nakatayo sa resort habang may araw sa likod. Sa ibaba, nakasulat. Salamat po dahil mabait kayo kahit sinaktan po kayo. Naluha si Elias. Ngumiti siya at hinaplos ang ulo ng bata. Sa malayo, nakatingin si Victor mula sa kaning sasakyan. Lalong sumiklab ang galit niya. Mas minamahal siya ngayon. Kung hindi ko siya makuha sa takot, babagsak siya sa skandalo. Lumipas ang ilang linggo. Sa panahong yun, unti-unting nagbago ang Azore Paradise Resort. Mas masigla ng mga empleyado. Mas maayos na ang serbisyo. Mas maraming bisita ang bumabalik dahil kumalat sa social media ang kuwento ng tiping may-aring mapagkumbaba. May vloggers sa dumayo. May mga pahayagang sumulat. May mga negosyanteng gustong makipag-partner. Ngunit higit sa lahat, masaya ang mga trabahador. Ang dating takot sa opisina ay napalitan ng paggalang. Ang dating sigawan ay napalitan ng magandang umaga. Ang dating pangmamaliit ay napalitan ng panghingi ng tawad. Sa accounting department, tuwang-tuwa ang staff nang matanggap nila ang kanilang overtime pay. Sir Elias kept his word. Sabi ni Tina habang luhaan. Sa housekeeping, may bagong uniforms at dagdag na staff. Sa kitchen, napalitan ng lumang equipment. Sa maintenance room, dumating ang mga bagong tools. At sa lobby, may malitang board na may nakasulat. Sa lugar na to, lahat ay may dignidad. Ngunit habang lumalakas ang Azore Paradise, lumalaki rin ang inggit ni Victor. Sa isang inuupang apartment sa bayan, nakaupo siya kasamang dalawang dating kasabwat. Sa mesa ay may mga lumang folders, photocopies at laptop. Sigurado ka ba rito? Sigurado. Kapag lumabas to, sira ang pangalan niya. Binukas niya ang isang lumang file. Ito'y lumang permit papers ng resort mula pa ng panahon ni Don Ricardo. May ilang permit na expired bago na renew. Illegal issue to. Kapag pinalabas natin na may tinatago si Elias, babagsak ang tiwala ng investors. Pero noon pa yan walang pakialamang publiko sa detalye. Headline lamang mahalaga. Kinabukasan, isang anonymous email ang ipinadala sa media outlets at sa ilang investors. Azore Paradise owner hiding old illegal documents. Kasabay nito, kumalat din online ang edited post na tila si Elias daw ay isang manloloko. Sa loob lamang ng ilang oras, nagsimula ang kaguluhan. May tumatawag sa resort, may gustong magpa-cancel ng bookings, may reporter sa gate, natarantang staff. Sir Elias? Takbo ni Karen sa office. May issue raw po online. Pinakita niyang tablet news alerts. Tahimik naman yung binasa ni Elias. Ngunit walang pagbabago sa kanyang muka. Lumapit sa Attorney Benitez. Teka, lumang documents to. Technical matters nung panahon pa ng ama mo. Naayos lang lahat at may legal clearances. Sumulat si Elias. Pero ginagamit ngayon para sirain ang resort. At malamang, si Victor may gawa. Sa labas, nag-aabang ang media. Sir, totoo bang may tinatagong illegal papers? Sir, may tax issue ba? Sir, fraud po bang resort? Nagkakagulo ang lahat. Sinabihan ng staff si Elias na wag nang munang lumabas. Ngunit tumayo siya, kinuha ang tablet at tahimik na naglakad palabas ng pinto. Paglabas niya, nagsisigawan ng reporters. Nakatutok ang kamera, nag-uunahan ng tanong. Tumigil si Elias sa harap nila, huminga ng malalim at tinaas ang tablet. Nakasulat doon. Hindi ako makapagsalita. Pero hindi ibig sabihin nun
ay wala na akong sasabihin. Ang kumakalat na dokumento ay luma at legal nang niresolba maraming taon ng nakararaan. Ilalabas namin ang buong records ngayon. Hindi ako magtatago. Kung may tanong, sasagutin namin sa tamang paraan. Humanga ang ilan. Sa conference hall, agad silang nagsagawa ng public transparency briefing. Inilabas ni Atty. Benitez ang certified documents, tax clearances, renewed permits, government compliance letters, board resolutions. Naipaliwanag lahat. Isa-isang bumaligtad ng balita. False smear campaign against Azuri Paradise. Owner responds with full transparency. Mute Resorts owner earns praise for honesty. Ngunit hindi pa tapos. Sa tulong ng cyber investigation na kinuha ng investors, natunto ng pinagmula ng anonymous emails, iisang IP address, apartment unit, at ang pangalang renter, Victor Salcedo. Kinagabihan, dumating ang mga pulis sa apartment ni Victor. Nagulat siya ng katukoy ng pinto. Mr. Salcedo, may reklamo laban sa inyo for cyber libel, document theft, at malicious misinformation. Hindi! Wala akong ginawa! Ngunit naroon ang laptop, ang fake accounts, ang draft emails, ang ebidensya. Napaluhod siya sa upuan. Kinabukasan habang nasa lobby ang staff, kumalat ang balita. Naaresto si Victor. Natahimik ang lahat. Hindi sila natuwa, hindi rin sila nalungkot. Parang natapos lamang isang madilim na kabanata. Maya-maya dumating si Elias. Tinipon niyang muli ang staff at sumulat sa malaking screen. Huwag kayong magasay sa pagbagsak ng iba. Matuto kayo rito. Ang inggit ay sumisira. Ang kayabangan ay bumubulag. At ang pangmamaliit ay bumabalik sa gumagawa nito. Sir, bakit po parang wala kayong galit sa kanya? Saad ni Karen. Ngumiti si Elias ang bahagya sa kasumulat. Matagal na ako nasaktan. Kung dala ko pa rin yun, ako pa rin ang bihag. Napatakip ng bibig si Karen habang umiiyak. Ilang buwan ang lumipas, lalong umunlad ang resort. Nagkaroon ng scholarship program. May libreng livelihood training para sa pamilya ng empleyado. May feeding program sa kalapit barangay. May bagong eco project para sa dagat. Ang Azuri Paradise ay hindi na lamang resort, ito na ay isang komunidad. Sa grand reopening ng bagong wing, muling nagtipon ng lahat. May stage sa tabing dagat, may ilaw, may musika. At sa gitna ng programa, ipinakita sa malaking screen ang bagong slogan ng resort, Luxury with Dignity. Pumalakpak ang lahat. Tinawag si Elias sa stage. Nakatayo siya sa harap ng daang-daang tao. Staff, guests, investors, mga batang scholars. Tinaas niya ang tablet at nagsulat. Akala ninyo noon, mahina ang tahimik. Pero minsan ang tahimik ang may pinakamalakas na puso. Akala ninyo walang halaga ang pipi. Pero ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa boses. At kung minamaliit ka man ng mundo, manatili ka lamang mabuti. Darating din ang araw ng iyong pagbangon. Tumayo ang lahat. Standing ovation. May mga umiiyak, may nakangiti, may inspiradong muli. At sa likod ng crowd, tahimik namang nakatingin si Atty. Benitez. Bumulong siya habang nakangiti. Don Ricardo, may pagmamalaki mo ang anak mo. Tumingin si Elias sa langit. Parang nakita niya sa hangin ang alaala ng kanyang ama't ina. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, buo na siya. Hindi dahil siyang may-ari, hindi dahil siyang mayaman, kundi dahil pinili niyang manatiling mabuti kahit pa minamaliit siya ng mundo. Dito na po nagtatapos ang kwentong ito. Hanggang sa susunod pong muli,